12, verse 4. And on that day you will give thanks to the Lord, call on His name, make known His deeds among the people, make them remember His name, that His name is exalted. Dito sa verse na ito, may apat na action words. Diba? May apat na verbs. Yun yung give thanks, call upon His name, tell about Jesus to other people, and He should be exalted, or His name should be honored in all your ways. So, this verse speaks of this celebration. Diba? It encapsulates the four verbs here. And first, syempre magpasalamat. So thankful kami kaayo no, sa Ginoo. Since siguro day 1 of November kay we celebrated Thanksgiving in our church. Every Sunday na lang na ay Pascual na magpasalamat. And kaya ito, sa mga kagaya ng sinabi ko, sumod na sa ila. Dito na lang ako. Kaya puro church ito. Sa aming mga, puro ganun na lang. Pero we are not doing this, kagaya nga ng sinabi sinabi ko kanina, para ito sa Panginoon. You know, looking back, daghan na di ay ang milestone sa among kinabuhi. No, daghan na Diyos. And you know what, galing ako mismo, no? Galing ako sa sa mahirap na family. Yes. And imagine na na-reach ko itong day na ito because of the faithful love of the Lord. Na who would have thought na meron na pala kami 2 doktor, di ba? Sino naman kami? Di ba? Yung totoo lang, hindi namin alam saan ang gagaling ng blessing sa Ginoo. Ang akala ko kasi noon, okay lang na daghan yun kayo, isang riles ng tren. No, hindi pa naman kayo siguro busog, no? Ay, gutom. Kasi pinakain na natin kayo doon. Kaya makinig kayo. But, you know, nung si Caroline noong first year college siya ng biology, sabi niya sa akin, bumili kami noon ng ulam sa phase 1 sa Doña Soledad. Sabi niya sa akin, Ma, sabi niya, mag-proceed ba ako sa med? Sabi niya, bakit? Sabi kong ganun sa akin. Sabi niya, kasi lahat ng mga kaklase namin nag-raise ng hands. Pagka sinasabi ng teachers na, we will proceed to medicine, ganyan. Lahat daw sila. Yung anak ko hindi. Eh, hindi man siya sigurado. Kaya she knows yung situation namin ba, financial situation ng aming life, ng aming family. So sabi ko, next time, mag-risk ka, pero sa dito lang. Dito lang para hindi makita ng iba, ikaw lang nakakaalam. And then one day, habang nagalinis ako sa bahay namin, nakita ko yung yearbook niya. Nakalagay doon di ba nakalagay doon, ambition in life, mga yan, no? So nakita ko yung kanya na, I want to become a doctor. Alam nyo, yung na yun, naging pangarap ko na rin para sa kanya. Yes. And ginapray namin yan every day, and one day may ginawa ang Ginoo. Wala kaming pera, pero ang nagbo-boost lang sa amin is yung faith. Kasi alam nyo, times, tuni-tunilada yung guts namin. Yun lang yun eh. Yung guts namin, lakas ng loob talaga, no? Yun lang talaga ang nagpapano sa amin. And of course, alam naman namin na ang Panginoon hindi nagpapabaya. Diba? So, sige, sabi namin sa kanya, mag-med ka. Alam niyo ang ginawa ng Panginoon? Binigyan niya ako, nakabenta ako ng house. Nakabenta ako ng bahay. Nagkaroon ako ng 50K. So yun, binigay ko sa kanya, binilihan ko siya ng laptop niya, lahat nagkaroon na. So imagine that, no? Day 1 pa lang, andyan na ang Panginoon talaga. And ganun din kay
Ale, alam niyo kung bakit ko sinuot itong damit na ito? Matagal na ito. Ito kasi it reminds me of, ito kasi yung suot ko nung nag-taking din siya si PICC. Kaya sinuot ko na naman ito. It reminds me of God's goodness sa aming pamilya. And then si Alec naman, sabi niya, Ma, gusto ko rin na mag-med. Gaya-gaya po siya. No? So, wala siyang originality talaga. So gusto niya, Ma, gusto ko rin. Sabi niya, sige, parang ganun ba, no? And salamat ako sa mga tao talaga kay Sister Norma, alam mo yon. Yes. Alam niyo, totoo yon. Ito hindi naman kompleto eh. Bakit ako magsisinungaling? Why should I lie? Diba? Oo. Talaga, si Sister Norma nagpahiram sa akin ng 50K. Yes. Salamat. Palakpakan natin. Totoo ito. So, alam ko yung mga tao na laging nagatulong sa amin. Hindi pa man kami siguro makabayad ng utang na loob, kaya hindi man mababayaran ng utang na loob, di ba? But someday, di ba, hindi natin na alam. But definitely, we owe something to you. And yun din, si Alec, grabe jud ang aming inampuan. Actually, ano yan eh, timing talaga. Ang timing kasi ng Panginoon is perfect. So, eto na siya, isa na siyang licensed doctor. Alam mo, actually, hindi pa nagsisingkin na may mga anak akong doktor. So, totoo lang, ang hirap talaga. Kaya nga, minsan, silang dalawa, minsan pagka nagalagnat sila, maligo na lang sila. Sabi ko, bakit ka naliligo? Sabi, sige lang, ma'am, good. Sabi, doktor ba yan kami? Kabalo. Di ba, no? Parang ang mama manggod, parang baby pa rin ang turing niya sa mga anak na sometimes nami-misinterpret ng mga anak kasi ano na sila eh, may mga isip na sila. And salamat din ako kay si Casey po, ayaw daw sabi ni kita. Si Casey po kay nag-apply siya for office, case? Officer course, candidate course sa Philippine Army. And then, papunta kami ng Manila for the oath taking. Siya naman sa Davao for the final interview. So, hinuhulat na lang namin yung result. So, salamat sa Diyos. And isa pa na pagpapasalamatan ko, yung asawa po ni Caroline. Asan na si Chong? Grabe yan. Alam nyo, kagaya ng sinabi ko, napakabait nila, no? Yung family ni Chong. Sobrang bait sila ba? Blessing din sila sa amin. Talaga. Si Chong, talagang responsible man talaga siya ba? Wala na akong masabi sa kanya. Gwapo na, mabait pa, di ba? Complete package na siya. And ganun din yung sa paano ba pag-pronounce? Fiancé? Okay, fiancé. Ayan, hindi ko na alam kung paano. Andito rin yung family ni Ernesto, ni June. Nandito sila. Salamat June kayo. Kaya naamo diri. No? Magkabanding tayo. Tayong lahat, dito tayong lahat. So, salamat sa support po ni June. And lastly gusto kong pasalamatan yung kapatid ko. Wala man sila dito. Yung kapatid ko na nagpaaral sa akin, no, na naging nanay, naging tatay ko. Wala ako dito kung wala yung kapatid ko na yun. Thank you, Manang Maret, kahit si Sel. Salamat sa family na binibigay niya sa akin. Sa mga churchmates ko, thank you, Brad. Nandito kayong lahat. Lahat kayo dyan. Thank you. And sa mga, mamaya na daw ang asawa ko raw magpasalamat para may